Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang akala natin ay kathang-isip lang. Pero sa totoo lang ay totoong totoo at tila hindi na dapat nakita pa ng kahit sinuman. Kaya mula sa isla ng mga ahas sa Brazil hanggang sa misteryosong Stonehenge sa England na nagpapagulo pa rin sa isip ng mga siyentipiko, ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na bagay na nahukay sa Pilipinas. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Isla ng mga ahas. Sa isang lugar na tila kinuha mula sa bangungot, matatagpuan ang Snake Island, isang maliit na isla sa labas ng baybayin ng Brazil na punong-puno ng mga nakamamatay na ahas. Dito may pinatayang 4,000 na ahas kada square kilometer. Karamihan ay ang Golden Lancehead Viper na may lason na kayang pumatay ng tao sa loob lang ng ilang oras. Dahil dito, naging bawal ang paglapit ng mga ordinaryong tao sa islang ito, maliban na lang sa piling mga siyentipiko na may special permit. Ang mga teorya kung bakit ganito karami ang mga ahas sa isla ay naglalakbay mula sa natural isolation, sanhi ng pagtaas ng tubig dagat, hanggang sa epekto ng deforestation. Ang ganitong setting ay perpekto para sa mga gustong tumuklas ng kakaiba. Ngunit sa totoo lang, isang maling hakbang lang sa lugar na ito ay maaring magbunga ng trahedya. Sa kabila ng panganib, patuloy pa ring dinarayo ng mga adventurer ang isla, dala ng pananabik sa kakaibang kababalaghan. Number 9. Ulan ng dugo sa India. Isang umaga sa India, bigla na lamang bumuhos mula sa langit ang ulan na kulay pula. Hindi ito eksena mula sa pelikula. Ito ay tunay na nangyari at nasaksihan ng daan-daang tao. Ang phenomenon na ito ay tinatawag na red rain at may mga ulat na mula pa ito sa early 2000. Ang kulay ng ulan ay umaabot mula light pink hanggang deep crimson na mistulang dugo kapag bumagsak sa lupa. Maraming residente ang natakot habang ang iba namay namangha sa kakaibang tanawin. Iba't ibang paliwanag ang lumabas. May nagsasabing airborne spores ang dahilan. May iba namang naniniwalang ito ay dulot ng dust na may iron oxide. Ngunit kahit ilang siyentipikong pag-aaral na ang isinagawa, hanggang ngayon ay wala pa ring tiyak na sagot. Gaya naman sa bawat patak ng pulang ulan, kasabay din nitong bumubuhos ang mga tanong na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Number 8. Misteryong kristal na bunggo. Sa bawat panig ng mundo, maraming bagay ang nagpapagulo sa isip ng tao at isa na rito ang mga crystal skulls. Sa unang tingin ay para lamang itong mga art piece na gawa sa quartz at amethyst. Pero para sa mga naniniwala, ito ay may dalang kakaibang kapangyarihan. Ang pinakasikat sa mga ito ay ang Mitchell-Hedges skull na natagpuan umano sa Belize noong 1920s. Gawa ito mula sa iisang piraso ng quartz at sobrang detalyado ang pagkakaukit na tila imposibleng magawa gamit lang ang sinaunang teknolohiya. Ilan ang naniniwala na gawa ito ng mga ancient Mayans o baka nga raw ng mga alien. Sa kabila ng mga pagsusuri ng mga eksperto, wala pa rin malinaw kung talagang sinauna ito o isang modernong panloloko lang. Pero para sa mga nakakita ng mga bungong ito, may kakaibang energy daw silang nararamdaman. Isa man itong ancient relic o hoax, hindi maikakailang malaki ang epekto nito sa mga taong nauuhaw sa misteryo at kababalaghan. Number 7. Pagsikat ng araw mula sa kalawakan. Isipin mong nakaupo ka sa isang spacecraft habang unti-unting bumabalot ang liwanag ng araw sa planeta. Ganyan ang karanasan ng mga astronaut sa International Space Station tuwing sumisilip ang sunrise. Sa bilis ng orbit ng ISS, nakakakita sila ng 16 sunrises bawat araw at bawat isa'y parang obra maestra sa langit. Habang umiikot ang mundo, makikita ng mga astronaut ang unti-unting pagliwanag ng himpapawid mula sa dilim. May halong bughaw, kahel at ginto. Isang tanawin na hindi mo makikita mula sa lupa.
Hindi lang ito magandang tanawin, kundi paalala rin ng kagandahan at kahinaan ng ating mundo. Ang ilang minutong liwanag ay nagbibigay ng pag-asa at koneksyon sa lahat ng nilalang sa Earth. Habang patuloy ang teknolohiya ng space exploration, mas marami ang magkakaroon ng tsansa na masilayan ang ganitong kagilagilalas na eksena. Ito ay isang paalala na kahit nasa kalawakan na tayo, ang ating puso't isip ay palaging bumabalik sa ating nag-iisang tahanan, ang mundo. Number 6. Linyang Nazca ng Peru. Sa gitna ng desyerto ng Peru, mayroong mga ukit sa lupa na hindi mo makikita ng buo kung nasa lupa ka. Kailangan mo pang lumipad para masulyapan ang buong ganda nito. Ito ang mga Nazca Lines, malalaking geoglyphs na binuo ng sinaunang Nazca Civilization sa pagitan ng 500 BCE at 500 CE. May hugis ibon, ahas, bulaklak at mga geometric pattern at umaabot ang laki ng ilan sa kanila ng more than 1,200 feet. Hindi pa rin tiyak hanggang ngayon kung para saan ang mga ito. May nagsasabing bahagi ito ng mga ritual. May naniniwala namang ito ay astronomical calendar. At may iba pa na iniugnay ito sa mga dayuhan mula sa kalawakan. Ang nakakagulat, sa kabila ng edad ng mga linyang ito, more than 1,500 years old, nananatili pa rin silang buo dahil sa tuyong klima ng lugar. Isang patunay na ang sinaunang tao ay may likas na galing sa sining, arkitektura at misteryo. Number 5. Ilan ang mga manika. Kung may isang lugar sa mundo na tunay na kakilakilabot kahit sa araw, ito na marahil ang Island of Dolls sa Mexico. Sa gitna ng lumang kanal sa Xochimilco, makikita ang libu-libong lumang manika na nakasabit sa mga puno. Maruruming, sirang-sira, at kadalasang wala ng mata o bahagi ng katawan. Nagsimula ang lahat noong 1950s nang makita ng isang lalaki ang batang babae na nalunod sa panal. Mula noon, nagsabit siya ng mga manika bilang alay sa kaluluwa ng bata. Habang tumatagal, dumarami ang mga manika. At dumarami rin ang mga kwento ng mga bumubulong, kumikilos na mata, at mga kakaibang tunog sa isla. Nang malunod din ang matandang lalaki sa parehong kanal, tila mas naging makapangyarihan pa ang alamat. Ngayon, dinarayo ito ng mga turista, hindi lang para mag-selfie, kundi para maranasan ang kilabot na hatid ng bawat tingin ng mga sirang laruan. Isa ito sa mga lugar na hindi mo basta-basta makakalimutan kapag narating mo. Number 4. Apoy sa disyerto ng Turkmenistan. Isang tila portal papuntang impyerno ang makikita sa gitna ng Karakum Desert sa Turkmenistan, ang tinatawag na Gates of Hell. Nagsimula ito bilang isang drilling accident noong 1970s kung saan nagkaroon ng malaking pagbagsak ng lupa habang sinusubukang kunin ang natural gas sa ilalim ng lupa. Sa takot na umalat ang methane gas, sinindihan ito ng mga inhinyero. Inaasahang mamamatay ang apoy sa loob ng ilang araw. Ngunit ilang dekada na ang lumipas, patuloy pa rin itong naglalagablab. Sa gabi, tila may apoy na bumubulwak mula sa kalaliman, kaya't naging paboritong puntahan ng mga turista at photographers. Ngunit kasabay ng pagkamangha, dala rin ito ang tanong, hanggang kailan ito mananatiling nag-aalam? Isa itong babala sa atin kung gaano alakas ang epekto ng kalikasan kapag hindi ito pinakitunguhan ng maayos. At habang tumatagal, mas lalo nitong hinihikayat ang mga tao na alamin ang pinagmulan at kahihinatnan ng tila walang katapusang apoy sa gitna ng disyerto. Number 3. Kakaibang kidlat sa himpapawid. Hindi ordinaryong kidlat ang ball lightning. Isa itong bihira at nakakabighaning phenomenon na tila galing sa isang sci-fi na pelikula. Sa halip na diretsyong guhit ng liwanag, ito'y lumilitaw bilang umiilaw na bola na pwedeng singlaki ng golf ball hanggang ilang metro ang sukat. Kulay pula, asul, puti o orange,
Lumulutang ito sa ere, umaalon, at kung minsan ay tumatagos pa raw sa mga dingding at bintana nang hindi nag-iiwan ng pinsala. Maraming siyentipiko ang nagtangkang ipaliwanag ito gamit ang plasma physics, atmospheric electricity o kahit quantum mechanics, ngunit wala pa ring nagtagumpay. Hanggang ngayon, nananatili itong misteryo. Ang kakaibang paggalaw ng bolang ito ng kidlat ay nagbibigay ng pangarap sa mga siyentipiko at kilabot sa mga nakasaksi. Isa itong paalala kung gaano pa karami ang hindi pa natin nauunawaan tungkol sa mundo at kung paano pa rin tayong nasusorpresa ng kalikasan sa mga pinaka-hindi inaasarang paraan. Number 2. Nyebe sa disyerto ng Sahara. Sino ang mag-aakalang sa gitna ng pinakamaruming init sa mundo ay maaari palang uulan ng nyebe? Sa disyerto ng Sahara, kilala sa napangatinding init at tuyong kalikasan, ay paminsan-minsan ding dinadalaw ng snow. Ang kakaibang pangyayaring ito ay parang isang milagro sa mata ng mga lokal at turista. Lalo na kapag ang gintong buhangin ay biglang natatakpan ng puting yelo. Animoy canvas ng isang pintor na nais bigyan ng twist ang tanawin. Hindi ito basta-basta nangyayari, pero kapag nagtagpo ang malamig na hangin at sapat na moisture, nagkakaroon ng pagkakataon para ang disyerto ay balutan ng yelo. Ang sandali ng kapayapaan at ganda na dulot nito ay isang paalala kung gaano ka-surprising ang talikasan. Bukod sa visual wonder, ang snow sa Sahara ay may epekto rin sa ecosystem, mula sa halaman hanggang hayop. Isang bihirang pangyayaring nagpapatunay na kahit ang pinakamainit na lugar sa mundo ay marunong din lumamig. Number 1. Misteryong Stonehenge. Sa mga burol ng England, may mga batong nakatayo sa bilog na porma. Tila may malalim na kahulugan at layunin. Ito ang Stonehenge, isa sa pinaka-iconic at misteryosong estruktura sa kasaysayan. Ginawa more than 4,000 years ago, pinaniniwalaang ito'y ginagamit sa mga ritual at pag-aaral ng mga bituin. Ang bigat ng bawat bato ay humigit kumulang 25 tons at didala ito mula sa mga lugar na milya-milya ang layo. Ibig sabihin, ang mga gumawa nito ay may matinding kaalaman sa agham at inhenyeriya kahit wala pang modernong teknolohiya noon. Marami ang naniniwala na ito ay isang uri ng celestial calendar gamit sa pag-obserba ng solstice at equinox. May iba namang nagsasabing ito'y altar ng mga sinaunang Diyos. Ngunit hanggang ngayon, walang makapagpatunay kung ano talaga ang layunin nito. Isang bagay lang ang malinaw. Sa tuwing binibisita ito ng mga tao, napapaisip sila kung paanong nagawa ng sinaunang sibilisasyon ang isang napakalalim at makapangyarihang simbolo ng koneksyon sa alikasan at sa universo.